Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, mga kapatid. Saan man panig kayo ng mundo po ngayon ay sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. So pag-usapan po natin itong isang di umano ay post na inilabas po ng SMNI. Patungkol po ito sa pagbasura daw ng mga kaso laban sa KOJC leader gaya ng money laundering, human trafficking at saka forced labor. At yung post na yan ngayon ay kumakalat sa mga walls ng ilang mga members ng KOJC or Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Well, sa unang basa, iisipin mo na si Pastor Kibuloy to, no? Iisipin mo na siya yung pinawalang sala ng korte. Kasi wala naman nakalagay na pangalan, ang nakalagay lang KOJC leader . Pero dito sa isang post, ayan, mayroong picture ni Pastor Kibuloy na ang sabi, korte sa Amerika ibinasura ang mga kasong human trafficking, money laundering at forced labor versus KOJC leader. Tapos yung picture ni Pastor. So ito po yung rason kung bakit merong ilang mga post sa social media, merong ilang mga vlog na nagsasabi na napawalang sala na nga daw si Pastor. So payback time na daw dun sa lahat ng mga may atraso sa kanya. Ganyan yung content ng ilang mga vlog . Halimbawa ito, pakita ko sa inyo ha. It's payback time. Just in. Kaso ni Pastor Apollo Kibuloy sa Amerika. Ipinasura na ng korte sa Amerika. Ang mga kasong ito ay ang mga human trafficking, forced labor at money laundering. Isa nga daw itong malaking sampal kay Senator Rizong Tiveros. So ayan so ibig sabihin ang pagkakaintindi ng mga members ng KOJC ang napawalang sala ay si Pastor Kibuloy. Yung kanyang mga kaso doon sa Amerika ay dinrap ng korte. Pero kung kayo po ay pupunta sa website ng Kingdom of Jesus Christ, makikita ninyo na hindi naman yung mga kaso ni Kibuloy ang inilaglag ng korte, kundi yung mga kaso laban kay Marisa Dueñas, na isa sa mga kasabwat daw di umano ni Pastor Kibuloy sa mga kaso na nakasampa sa kanila doon. Ang sabi dito sa isang official post ng KOJC, now that US government has decided to drop the cases of human trafficking, money laundering and forced labor it has filed against her, the Kingdom of Jesus Christ continues to declare its full support for Marisa Dueñas, one of the full-time missionaries of our work in the US, and applaud her courage. Marisa has admitted to violating US marriage laws. So meaning umamin na nga ito si Marisa Dueñas sa kanyang kasalanan. Meron siyang kasalanan at inamin nga niya yun . In so doing, unwittingly defrauded the US government. But it was all done in her sincerity to the cause of doing good to humanity and in her commitment to serving God. She takes full responsibility for the crimes she has committed. So ibig sabihin, para sa mga taga KOJC is yung paglabag ni Marisa Dueñas sa batas, yun daw ay parang serbisyo niya sa sangkatauhan. Which is kung Biblia ang tatanungin ninyo, imposibleng mangyari yun mga kababayan. Imposible yun na ang isang gawang masama, yung labag sa batas, magbubunga ng mabuti. That's very impossible. Wala sa Biblia yon. Ang nasa Biblia, ang sabi sa Mateo 12:33, o pabutihin ninyo ang punong kahoy at mabuti ang bunga nyon, o pasamain ninyo ang punong kahoy at masama ang bunga niyaon, sapagkat ang punong kahoy ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga. So how come that a violation, a sinful act will bear a good fruit? That's very impossible. That's unbiblical mga kababayan. So in short, hindi po totoo ang mga bali-balita na nagsasabing absuelto na si Pastor sa kanyang mga kaso sa Amerika. Yan po ay yung kaso ni Marisa Dueñas. Ewan ko kasi ang nakalagay kasi sa mga post nila is KOJC leader. So ito namang mga members na paniwala na absuelto na nga si Pastor. At sa katunayan, kung mapapanood ninyo yung balita na inilabas sa SMNI, ito'y tungkol talaga kay Marisa Dueñas. Kasi itong Marisa na ito ay pumasok sa isang kasunduan or plea bargaining agreement sa korte sa Amerika, na ayon sa paniniwala ng mga KOJC ay isang maituturing na victory o pagkapanalo sa kanilang kampo. Eto, pakinggan natin yung balita.
Mga babibigat na kaso laban sa isa sa mga lider ng Kingdom of Jesus Christ na si Marisa Dueñas, ibinasura ng korte sa Amerika. Si Hannah Jane Sanso sa detalye ng balita. Mabibigat na kasong human trafficking, forced labor at money laundering ang ibinasura ng korte sa Amerika matapos pumasok sa isang plea bargaining agreement ang akusadong leader ng KOJC na si Marisa Dueñas, ang Human Resources Head ng KOJC sa Van Nuys, California. Sa isang eksklusibong panayam kay Attorney Elvis Balayan, sa ngalan ng mga abogado ni Dueñas at isa sa mga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy, maituturing na isang legal victory ang nasabing kasunduan. Napakaganda po sapagkat sa pamamagitan po ng plea bargaining pumayag ang mga abogado ng Estados Unidos na i-dismiss po yung mga napakabigat na mga krimen na isinampal laban sa kanya, kagaya po ng forced labor, money laundering at saka human trafficking, no? Yung po ay napakabigat na mga krimen at in a sense po, sabi ng abogado ni Marisa Dueñas, iyon ay legal victory, no? Ang nasabing plea bargain agreement sa U.S. Attorney's Office ay pinirmahan noong Lunes si Dueñas at na kanyang abogado na si Attorney John Littrell, habang pinirmahan din ito ni U.S. Attorney Gregory Staples noong Martes. Ipinaliwanag naman ni Balayan ang naging desisyon ni Dueñas sa tanggaping nakalabag ito sa batas sa Amerika sa usapin ng kasal o marriage. Yung po pinasok ni Marisa na part po ng proseso ng Kingdom of Jesus Christ na wala siyang kaalam-alam na ito pala punishable po sa batas ng Amerika. But of course, dahil nga ito ay punishable or pinaparusahan sa Amerika being krimen, umamin po siya sa yung krimen, no? Ani Balayan, iba kasi ang konsepto ng kasal sa loob ng KOJC at sa batas ng Amerika. At binigyang diin na walang intensyong manloko si Dueñas, kundi upang magpatuloy lang ang gawain ng simbahan na nakatuon sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at pagtulong sa kapwa. Yung mga naging sistema o proseso po ng Kingdom of Jesus Christ sa Estados Unidos, no, na kung saan nagkakaroon ng mga marriage, no, among the members, okay? Tapos meron silang special I think procedure to undergo that, no, under the guidance of the Kingdom of Jesus Christ. Yun po ay sinunod lamang ni Marisa Dueñas. Kaya sa kasawiang palad po, ang ayon sa batas po ng Estados Unidos, ito ay violation ng kanilang mga batas. Kung kaya't si Marisa naman, no, out of realizing that, sa kanyang tinatanggap yon. Pero antimano po, no, at the very outset, wala po siyang intensyon na mag-commit ng fraud. Yan ang tinatawag nila. Bagkus, gusto lamang niya sumunod sa mga turo at alituntunin at proseso po ng Kingdom of Jesus Christ. Samantala, lilinaw din. So ayan na, no, pumasok daw siya sa plea bargaining agreement. Ano ba tong plea bargaining agreement? Para po sa inyong kaalaman, mga kababayan, ang plea bargaining agreement ay isang legal na proseso sa korte. Ang ating phrase of the day ay plea bargain. Gusto ko lang paalala sa inyo na ito'y parang flea market, no? Pero iba yung plea bargain sa flea market. Ang plea Justice Ching, paano ba nating maipapaliwanag ng mas simple sa kanilang plea bargaining? Halimbawa, accused ka ng pagpatay, murder. Pagkatapos, sabi mo hindi ko naman talaga pinatay yan, say with the use of a gun. Walang aggravating circumstance. So, pwede kayo makipag-plea bargain to a lesser offense. Homicide. In which case, sisentensyahan kayo doon sa lesser offense of homicide. So kumbaga kung kaya nga sinabi ko yung flea market tawaran. Di ba? Parang gano'n, magtatawaran kayo. Pero alam mo dito, to a hindi lesser pagkaraniwang ginagawa. Kung saan ang isang akusado, halimbawa kung ikaw ay akusado at pumasok ka sa plea bargaining agreement, ibig sabihin pumapayag ka na umamin sa lahat ng mga kasalanan na ginawa mo, aaminin mo na ikaw talaga'y lumabag sa batas kapalit ng isang mas magaan
o mas mababang kaparusahan at saka ng ilang mga benepisyo. Ang layunin po ng plea bargaining agreement ay mapabilis ang paglilitis at maiwasan ang mga mas mabigat na parusa. Ganyan po yan mga kababayan. So sa ganitong klase ng kasunduan, kapag ikaw ay pumasok dyan, maaaring ibaba ng prosecutor ang mas mabigat na kaso o kaya irekomenda ang mas magaan na parusa. So depende yan sa mapag-uusapan. At dito po sa Pilipinas, ang plea bargaining ay madalas ginagamit sa mga kasong kriminal tulad ng droga, kung saan ang akusado ay maaaring umamin sa mas magaan na paratang kapalit ng mas mababang hatol. So this is to lessen your crime, this is to lessen the penalty. Pero ganun pa man, ang korte pa rin ang may huling desisyon kung tatanggapin o hindi ang plea bargaining. At nakakatulong din ito mga kababayan kasi nababawasan ang backlog ng mga kaso at mapapabilis ang proseso ng hustisya. Pero tandaan nyo, hindi porke pumasok kayo sa plea bargaining is mawawala na yung kaso or automatic wala na kayong kaso, kasalanan. Kasunduan pa lang ito mga kababayan at ito'y aaprobahan pa ng korte, no? At ganyan din naman yung sinabi sa isang balita na inilabas ng GMA News. Pakinggan natin naman yung balita ng GMA. Sa October 23, muling diringgin ng Senado ang mga alegasyon ng pang-aabuso ni Pastor Apollo Quiboloy. Hihilingin na ng Senado sa korte na humarap sa kanila ang pastor at ang mga kaso ni Quiboloy sa Pilipinas hiwalay pa sa mga asunto niya sa Amerika kung saan ang kapwa-akusado niya ay nakipag-areglo para sa mas mababang parusa. Saksi, si Joseph Moro. Sa kasong sex at labor trafficking operations sa Amerika na isinampa noong 2021, kapwa-akusado ni Pastor Apollo Quiboloy si Marisa Duenas, tagapamahala ng operasyon at Human Resources Manager ng Kingdom of Jesus Christ sa Amerika. Sa isang plea bargaining agreement itong October 7, nakipag-areglo si Duenas sa Attorney's Office ng Central District ng California para sa mas mababang parusa. Base sa dokumento nakuha ng GMA Integrated News galing sa isang mapagkakatiwalaang source, umamin si Duenas na guilty sa pakikipagsabwatan o conspiracy para magsagawa ng mga sham marriage o peking kasal ng mga miyembro ng KOJC na dinadala nila sa Amerika. Sa pagitan daw ng taon 2015 hanggang January 29, 2020, may sabwatan daw mga akusado kasama si Quiboloy na magsagawa ng marriage fraud na paglabag sa batas ng Amerika. Nagdadala sila ng mga KOJC member galing sa Pilipinas para ipakasal kunyari para pag-applyin ng permanent resident status at citizenship. Kapag naikasal na at resident na sila, ipinapadivorce si Duenas ang mga ito para gawin ulit ang sham marriage sa iba pa. Sa plea bargain agreement ni Duenas, irerekomenda ng California Attorney's Office ang 2-level reduction sa dapat na parusang kulong kay Duenas. Ang kaso sa Amerika kung saan umamin na guilty si Duenas ang dahilan kung bakit wanted sa Amerika si Pastor Apollo Quiboloy na kapwa niya akusado. Dito sa Pilipinas may kaso rin na qualified human trafficking at child sexual abuse si Quiboloy. Kahit hindi kasama si Duenas sa mga kapwa-akusado ni Quiboloy sa mga kaso niya sa Quezon City at Pasig Regional Trial Court, masaya pa rin ang kampo ng mga biktima na may umamin sa mga kasabat umano ni Quiboloy sa Amerika. Although doon sa nakalagay naman doon sa plea bargaining agreement na hindi binding, pero just the same, masaya kami kasi may significance, may relevance dito eh. Yung factual basis na nandoon nakalagay sa agreement, magko-conform dun sa theory namin dito sa qualified human trafficking. Same pattern talaga. Yun yung sinasabi namin, no? Same pattern. This is a welcome development for the Philippine government, but there needs to be steps taken for us to introduce that evidence here in the Philippines as well. Humihingi pa kami ng panig ng KOJC. So ayan ibig sabihin, talagang ang gusto nitong ni Marisa mapababa yung parusa na makukuha niya. Hindi ibig sabihin is wala siyang kasalanan. That's a wrong interpretation. In fact, ang sabi nga ng DOJ is pwedeng magamit itong mga testimonya or mga pahayag ni Marisa para maging ebidensya kaugnay naman ng mga kaso ni Pastor dito sa Pilipinas. So dahil po dito sa mga usaping ito, hindi po naiwasan na mapansin yung kanyang pagtakbo bilang senador. Kasi nga, di ba si Quiboloy tatakbo daw na senador. Sabi ng DOJ, ito po'y isang malaking pangungutya o mockery sa electoral process ng Pilipinas.
Kasi nga daw patong-patong yung kaso mo tapos tatakbo ka. So what's the purpose, di ba? Kaya naniniwala sila na ang pagtakbo ni Quiboloy ay di umano para magkaroon daw siya ng proteksyon laban sa kanyang mga kaso. Itinuturing ng Department of Justice o DOJ na pangungutya sa electoral process o demokrasya sa bansa ang paghahain ni Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Quiboloy ng kandidatura bilang senador. Si Quiboloy ay nahaharap sa patong-patong na kasong kriminal sa Pilipinas. Dagdag pa ni Asek Labano, hamon na rin ito ngayon sa United States government na hilingin ang agarang extradition para mailipat sa Amerika si Quiboloy. Itong pag-file niya ng Certificate of Candidacy or Senate is a dare to the government to do something fast. Kasi if the time comes at sakaling mahalal siya bilang isang senador, then he will have some sort of protection already. Monica, noong huling araw nga ng COC filing ay kumandidato si Quiboloy sa pamamagitan ng kanyang abogado sa pagkasenador. Pangunahin umanong layo nito ay maproteksyonan ang karapatan sa relihiyon. Samantala sinabi pa ni Clavano dahil umami na ang isa sa kapwa-akusado ni Quiboloy sa Amerika na si Marisa Duenas hinggil sa conspiracy o pakikipagsabuatan partikular sa pag-aasikaso ng pekeng kasal, maaari na niya itong magagamit ng mga piskal na may hawak ngayon sa kaso ni Quiboloy dito sa bansa. Umamin si Duenas para mapababa ang kanyang sentensya. Paliwanag ni Clavano, patunay ito na maaaring may nangyari din talagang sabuatan sa paggawa ng krimen dito sa bansa tulad ng mga nakahain ngayon laban sa religious leader gaya ng qualified human trafficking, sexual abuse at child abuse. Then it lends credibility to the theory of our prosecutors that indeed a crime was committed in conspiracy, no, with the rest of those co-accused. Kaya this is a welcome development for the Philippine government, but there needs to be steps taken for us to introduce that evidence. So dahil po dyan, ayon nga dito sa Undersecretary ng DOJ, gumagawa na sila ng paraan para mas mapabilis yung extradition ni Pastor Quiboloy sa Amerika. Sa panig naman ng pamahalaan ng Pilipinas ay gagawa na din ang hakbang kaugnay sa posibleng extradition. Naniniwala ang DOJ dapat mananagot si Quiboloy sa mga krimen laban sa kanya. Hindi naman po pwedeng maging senador ang isang accused ng human trafficking, especially when there is substantial evidence already to the effect, no, na ganyan talaga ang ginagawa niya. So if anything, it just expedited the extradition. So again, ulitin natin, hindi po totoo ang mga bali-balita sa mga vlog, sa mga post na si Pastor Apollo Quiboloy is absuelto na. That's not true. Ang ibig sabihin ng plea bargaining agreement ay kung gusto mong bumaba ang kaso mo, kung gusto mong bumaba ang parusa mo, magsabi ka lang ng totoo. So nakakatulong ito para mapabilis ang takbo ng kaso at malantad ang tunay na utak sa likod ng isang krimen. So going back dun sa post, tiningnan namin yung comment ng ilang mga commenters, no? Magbasa tayo ng mga comments. Tingnan natin kung ano yung saloobin ng mga tao dito sa pinapakalat ng mga members ng KOJC. So ang sabi dito ni Myla Ado Remedyo, hanggat hindi yan ibalita sa ibang mainstream media, maging fake news ito. Sana may link US News. Tama nga naman, dapat merong link eh. Kung dinrap na talaga ng korte, ipakita ninyo yung document o kaya kahit man lang yung link kung saan pwedeng mabasa yan online, di ba? Ang sabi naman ni Shop Therapy, Myla Ado Remedyo, di ka naman pinipilit na maniwala. Ayun naman ang hirap kasi alangan naman maniwala na lang tayo ng basta-basta, di ba? Ganun na ba sa panahon ngayon? Pag sinabi sa'yo, maniniwala ka na lang, di ka maghahanap ng ebidensya. Maging matalino naman tayo, mga kababayan. Ang sabi naman ni Isang Ikay Imarga, di yan nila ibabalita kasi masakit yan sa kanilang tainga. So para naman sa kanya is pag ibang mainstream media ang nagbalita is fake news. So sa kanya yung SMNI lang ang nagsasabi ng totoo. Ang sabi naman ni Freeman Sideno, nakatawa kayo. Dismiss nga dahil hindi sa mahina ang evidence, kundi inamin niya at nag-plea bargaining siya.
Inamin niya na katawa itong attorney. Alam ko dahil ang friend ko ang andon. Dahil dito maiipit si Kibuloy. So ito mukhang meron siyang kilala sa korte sa US, ano? Ang sabi naman ni Shelmars ST, SMNI lang ang nagsabi dismiss. Paano mag-dismiss? Guilty nga at kasabwat pa si Kibuloy. Alams na fake news ibalita sa inyo para hindi mabawasan ng mga members niya. Tuloy ang fanatics. Mga kabaligtaran isip nyo, mag-victory na kayo, all yours na. O may katwira naman siya dito kasi paano nga na naman absuelto, inamin nga yung kasalanan. May ganun ba? Siguro kung meron tayong nakikinig na mga abogado, no? May ganun ba, attorney, na inamin mo yung kaso, absuelto ka na? So isa pang comment tayo. Ang sabi naman dito ni Dexter Amora, abogado na nagsasabi hindi ka maniwala, mas magaling ka pa sa abogado. Yun nga mga abogado rin yung mga in-interview dun sa GMA Meron pang DOJ undersecretary doon, o di ba? Yung ba hindi nag-aral ng batas yon, hindi ba abogado yon? Hindi naman ako bias dito, pero ang inaano ko kasi dito, sana maging makatotohanan tayo sa ating mga balita, ano? Huwag nating i-mislead yung mga nakikinig. Halimbawa, dito kami sa Blessed Reader, pag kami nagbalita, meron kaming mga dokumento, may mga periodicals, may mga statements, may mga video na back up kami sa bawat sinasabi namin. Dapat ganun tayo. Matuto tayong maging may basihan lagi sa ating mga sinasabi. Ang sabi naman ni Maria Bennett Kibral, kakapanood ko lang sa GMA, pero sinasabi doon na si Marisa Dueñas ay nakipag plea agreement, meaning sasabihin niya lahat ng nalalaman niya about sa KOJC at kay Pastor Kibuloy. At sinabi niya lahat, kaya mas lalong nadiin si Kibuloy. Hoy SMNI, ayusin nyo balita nyo. Ayun ang sabi ni Maria Bennett. Ang sabi naman ni Marso 5 1990, dahil ayaw nilang good news, gusto nila bad news tungkol kay Kibuloy. Bias kasi media, bayaran. Kaya ayaw nila mamalita ng good news tungkol kay Pastor para tuluyang masira ng mga tao. Pero nagkamali sila dahil marami pang medyang matitino. So yan yung mga komento ng mga tao dito sa post na ito, no? So kayo naman tatanungin ko, mga kababayan, mga kapatid, ano po ang masasabi ninyo tungkol sa isyong ito? Kanino ba talaga pumapabor ang plea bargaining na nangyari? Ito ba ay pabor sa KOJC? Kasi sabi nila this is a victory for them. Pero sabi naman ng mga abogado ng biktima, ito ay pabor sa kanila. So kanino ba talaga pabor itong plea bargaining na ito? I-comment lang po ang inyong reaksyon at pag-usapan natin yan. Muli ay maraming salamat po sa inyong panonood. Magandang araw po sa inyo.